Hello. Hi. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bansa. Dito po tayo sa pagpapatuloy ng ating gawain saan nagkaroon tayo ng dalawang sital, isang basahin, iwangan, video ng buhay. Meron po tayo mga pumunod ng araw dito sa mga sitas na pinagbago. Ang una, sa Mateo 17, versikulo 14 hanggang 20. Sabi po ganito, at pagdating nila sa karamihan ay lumapit sa kanila ang isang lalaki na sa kanila ay lumuhod at nagsabi, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki, sapagkat siya ay himatayin, at mukhang naghihirap, sapagkat madalas kasi nasusunod sa apoy at madalas sa tubig. Ngayon po, dito po sa unang mga bersikulo ng sitas, kung mapapansin natin, meron pong isang lalaki na meron siyang anak na merong sakit. Ang sakit ng kanyang anak ay himatayin. Ang sakit ko lang himatayin. Dismayo. Dismayo. Pilit siya na. Dismayo. Ngayon, kung titingnan po natin dito, lumapit yung lalaki sa ating dakilang Panginoon. Ano yung ginawa niya? Lumukod. Pero, kung titingnan po natin, dapat bang luhuran ang ating dakilang Panginoon? Pwede. Siya po ay kinakailangan dapat luhuran. Pagkamat siya ay nasa katawang laman noong mga panahon na nilapitan siya ng lalaking may anak na himatayin, ang ating dakilang Panginoon, hindi po siya nag-react nung may lumukod sa kanyang harapan. Bakit po? Kasi anak siya ng Diyos. Yun po ay kaluwalhatian niya kung siya po ay nire-respeto sa pamamagitan ng pagluhod. Kaya kung titignan po natin, mula siyang sinabi na ano ba ang salita nung may lumuhod sa kanyang harapan. Ngayon, ito na yung nangyari. Isinaysay ng lalaki ang kanyang problema kasi lumapit siya sa ating dakilang Panginoon dahil meron siyang sadya. At ang senaryo, meron siyang anak na lalaki na himatayin, lubhang naghihirap, madalas nasusumpa sa apoy, at madalas sa tubig. Kung titingnan po natin, hindi siya ordinaryong sakit. Kasi, ang apoy, kung masumpa sa apoy, mapapasok. Pero ito parang walang reaksyon sa apoy. Kahit man lumubog sa tubig, hindi siya nalulunod. May kakaibang nangyayari sa pasyente. Ngayon, ang kwento ng lalaki, at siya'y dinala ko sa iyong mga alagad at hindi nila siya mapagaling. Ngayon, kung titingnan po natin dito, sinubukan na pala ng lalaki na ipagamot ang kanyang anak na himatayin doon sa mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Pero, kumbaga, ginawa naman ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon ang panggagamot, pero kumbaga, walang epekto. Siguro naman, tayo naranasan na natin yan. Kaya nga meron sa ating tinatawag ng mga matatanda na sa iglesia. Na, kumbaga, sanay na o kaya malawak na ang kaalaman, alam na ang proseso o pamamaraan kung paano tumulong sa may mga karamdaman. Kaya, ang nangyari, di siyempre,
mas senior ang ating dakilang Panginoon sa kanyang mga alagad. At yung mga alagad ay tinuruan niya lang na magaling, na may karamdaman. Pero sinubukan nila, pero hindi umubra. Kumbaga, hindi napagaling yung anak na himatayin. At sumagot si Jesus at sinabi, "Ulahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin." Ngayon po, kung titingnan po natin, ang nangyari doon sa panggagamot ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon, hindi umubra, hindi umipikto. Kaya ang tawag niya doon sa mga tao o kanyang mga alagad, lahing walang pananampalataya. Ano po ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? Ang pananampalataya ay ang paniniwala o pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita. Ganito po kasi ang sampol ng pananampalataya. Halimbawa, manggagamot ka. Sabihin na lang natin na sa simpleng bagay, marunong kang maghilot. Ngayon, meron kang hinilo, uminasahe, tapos pag-uwi niya sa kanyang bahay, naramdaman niya na gumaling siya. Siyempre, magkukwento siya. Saan ka may ka nagpagamot? Doon Brad. Ganito, ganyan. Siyempre, yung napagkwentuhan niya, meron din palang karamdaman din. Meron din iniindang pilay sa kanyang katawan. Yung pagsisikap niya na hanapin yung pangalan na sinabi na kwininto na doon siya nagpagamot at gumaling, yung parang nagtutulak na puwersa para puntahan niya rin yung ang tawag doon, pananampalataya. Kasi po, pagsisikapan niya na maglalaan siya ng oras na magtanong-tanong ng panahon para umalis sa kanyang tahanan, hanapin yung tao na marunong magdamot ng pilay. Ganun po yun. Pero titignan mo natin ngayon, advance yung technology. Dati noon, hanapin mo pa. Ngayon, scroll mo lang sa Facebook, mahanap mo na yung pangalan. Hindi ka lang magtanong. Kaya kung titignan po natin ngayon, hindi ba gano'n din ang nangyayari sa atin? Sabihin natin, tayo manghihilot, pero hindi natin kayang hilutin ang sarili natin. Tulad din ng barbero, gupit ka na nasa likod ka, nasa harapan ka. Kaya kinakailangan mo, mayroon din isang taong maggugupit sa'yo. Kaya, kung titignan po natin, yung salita na binibitawan o sinasabi ng isang tao na magpapahilot ako sa'yo, ang tawag doon pananampalataya. Kasi parang may tumutulak sa kanyang pursa para magsalita, para sabihin. Kaya ito po, kung titignan po natin, merong aksyon na ginawa yung isang lalaki kasi nilapit niya na sa mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Pero hindi umubra. At ganun din, inilapit na sa ating dakilang Panginoon. Sabi nga, kung hindi kaya ng alalay, idalhin mo sa master na walang iba ang ating dakilang Panginoon. Yan po ay minsan, kapag tayo ay matagal na sa paglilingkod, na-experience natin yan. Minsan, may mga tinutulungan tayo, bakit hindi kayo gumagaling siya? Ano kayang kulang? Kasi may kulang yan eh. Bakit hindi umiipekto yung ginawa mo na parehas din naman sa ginaya mo doon sa master mo? Kaya nangyayari po, walang pagbabago, walang epekto yung panggagamot ng pagpapagaling. Ngayon na ang nangyayari dito. Sabi ng ating dakilang Panginoon, ulahing walang pananampalataya at taksil. Iba paano kung halimbawa, yung proseso na ibinigay
ng ating dakilang Panginoon sa kanyang mga alagad. Meron din siyang sariling ideya ng pamamaraan ng paggamot. Kaya sinasabihan niya dito, taksil. Sapagkat hindi mo sinunod yung proseso na dapat sana itinuro ka ng ating dakilang Panginoon, pero iba naman yung pamamaraan na ginawa mo. Hindi sumasang-ayon doon sa itinuro ng ating dakilang Panginoon. Bakit po? Sabi nito, ang nangyari na ganito, at pinagbigaan siya ni Jesus at ang demonyo ay lumabas sa kanya at ang batay gumaling mula ng oras rin niyaon. Ibig sabihin, dahil yung master na ang gumawa, nung pinagwikaan na yung espiritu na doon sa bata na himatayin, lumabas ngayon yung demonyo. Ngayon, ang tanong, ano ang pagkakaiba na parehas naman ang prosesong ginawa ng alagad ng ating dakilang Panginoon, pero hindi epektibo? Nakatulad din naman ang sinabi ng ating dakilang Panginoon, pinalayas din ang demonyo. Ngayon, sa mga lingkod ng ating dakilang Panginoon, lalong-lalo na yung pinangunahan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Meron kong kapangyarihan ipinagkaloob sa bawat isa sa atin para sakupin ang mga demonyo. Pero takot tayo. Kasi baka malakas yung demonyo, baka sunggaban tayo, baka mamaya sakayin na tayo. Magbibigay ako ng pinto. Sabi po dito sa Gawa, 19. Sabi dito. Sa 14. Ito po ay kwento ni Apostol Pablo. At may sabi, at kumawa ang Diyos ng maraming himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo. Sa 11 yan. Ano pa, ang mga panyo o mga tapi ay napapadaip sa kanyang katawan ay dinadala sa mga may sakit at nawawala sa kanila ang mga sakit. At nagsisilabas ang masasamang espiritu. Tatapwat, ilan sa mga Hudyong pangalangala na nagsisipag palayas ng masasamang espiritu ay nagsipangahas na sambitlain ang pangalan ng Panginoong Hesus sa mga masasamang espiritu na nagsisipagsabi, ipinamamanig ko sa iyo sa pamamagitan ni Jesus na siyang ipinangangaral ni Pablo. Sino gumawa nito? At may 7 anak na lalaki ang isang Esceva na Hudyo, isang pangulong saserdote na nagsisigawa nito. At sumagot ang masamang espiritu at sa kanila ay sinabi, nakikilala ko si Jesus. At nakikilala ko si Pablo. Datapwat, sino-sino kayo. Ngayon, kumbaga, ang nangyari dito, yung sinasabi ni Apostol Pablo na pagpalayas ng demonyo o mga masasamang espiritu, sumusunod ang masamang espiritu. Ibig sabihin, meron siyang kapamahalaan na kapag narinig yung salita o boses, lumalayas ang masamang espiritu. Pero mayroong nanahas. Yung 7 anak na Esceva, na ganun din ang prosesong ginaya yung pamamaraan ni Apostol Pablo ng pagpalayas ng masamang espiritu. Ngayon, ano ang nangyari sa reaksyon ng espiritu doon sa mga anak ni Esceva? At ang mga taong kinaroroonan ng masamang espiritu ay lumukso sa kanila at sila'y kaniyang natalo at naraig sila. Ano pat, nagsitaka sila sa bahay ngayon na hubot-hubad at mga sugatan. Ibig kong sabihin, ang pagsambit ng isang bagay, lalong-lalo ng pagpapalayas ng demonyo, ay hindi po basta-basta. Katulad din naman dito, dapat merong tinatawag na kapamahalaan. Yan po ang tinagubili ng ating dakilang Panginoon sa kanyang mga alagad.
upang sakupin ang mga demonyo. Titingnan po natin dito sa buhay ng ating dakilang Panginoon. Demonyo mismo ang kalaban. Pagdating kay Apostol Pablo, masasamang espiritu. Anong pagkaiba nila? Parehas po sila masasama. Lamang, ang nilalapitan, siyempre, demonyo yun, ang kalaban mo doon, siyempre, ano ng Diyos? Ngayon, meron ka pamahalaan, ang ating dakilang Panginoon, para sakupin ang mga demonyo, para palayasin. Kasi po, kung titingnan natin, ang pamantayan na kasi ng ating dakilang Panginoon, yan katawan na yan, pat-aaral yan ng taong yan. Hindi dapat yan gambalain ng ibang demonyo. Unang demonyo, unang masamang espiritu. Sapagkat katawan niya yan eh. Siyempre, dahil meron ng kapamalaan, palayasin ngayon ng demonyo, papaano mo ngayon gagawin? Siyempre may proseso. Hindi pwedeng gaya-gaya lang. Na ito sinabi, itinuro, binayan mo lang, pero may proseso po yan. Sabi dito, nang magkagayoy, nagsilapit na bukod ang mga alagad ni Jesus at nagsabi, bakit baga hindi namin napalabas yaon? Ngayon, nung humingi na ng tulong yung mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Kasi yung ibang mga tinutulungan nila na pinapalabas yung demonyo, napapalabas sila. Pero pagdating doon sa himatayin, ibig sabihin, mas mataas na level ng masamang espiritu o ng demonyo ang naroon sa batang yun. Kaya hindi nila kaya, kahit pinagsama-sama pa nila yung kanilang lakas, hindi po nila kinaya. Anong sarot ng ating dakilang Panginoon? At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng dindi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari. Ibig ko palang sabihin, kinakailangan mag-umpisa ka sa maliit na bagay. Huwag natin iisipin o hangarin na umakyat agad ang level natin. Kundi, kinakailangan mag-umpisa tayo sa butil. Sa madaling salita, back to basic. Ano yung basic? Dagdagan natin ng isang sita. Sabi sa 21, kasi 20 lang yan. Dapat po ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Ibig ko palang sabihin, babalik tayo sa basic. May lumapit sa atin. Nagpapatulong, inaalihan ng demonyo, gustong palabasin. Pero kung hindi mo dinaan sa proseso, sa basic na pamamaraan ng panalangin at ayuno, hindi po magiging epektibo na kahit anong gawin natin kasasalita sa pagpalabas ng demonyo, hindi po natin magagawa yan. Ngayon ang tanong, sa totoong buhay kaya natin, nangyayari dito? Opo, nangyayari yan. Kaya nga meron tinatawag na matanda sa iglesia. Ibig sabihin, meron na siyang experience kasi pasapasahan yung mga nangyayaring turo. Halimbawa, yung mga dati noon na inaabot natin, nagturo sa atin, ay ito pamamaraan na. Ngayon, habang tumatagal din tayo, di marunong na rin tayo, magtuturo naman tayo sa iba. Ganun po yun. Pero, siyempre, itandaan natin sa basic, panalangin at ayuno. Ngayon po, ano-ano ba ang mga panalangin na ginagawa? At papaano ang tamang pag-aayuno? Ang panalangin, hindi ibig sabihin na, sabi nga, hindi ba ang Ebanghelyo, pamamaraan para ang Diyos tayo ay pinakausap niya. Sa panalangin naman, ito naman yung pamamaraan na tayo naman yung kumakausap sa Diyos. Kumbaga, humihingi tayo ng simpatya sa Kanya, napakinggan tayo.
Ang problema, sabi niya, bago tayo pakinggan ng Diyos, dapat una muna natin siyang pakinggan. Halimbawa, hindi naman tayo nagsisimba, hindi naman tayo nakikinig ng Ebanghelyo. Magkakaasa ba tayo sa panalangin natin? Pakikinggan niya? Siyempre hindi. Kasi bigayan lang naman yun eh. Kaya ang gusto natin, tumulong sa may karamdaman. Magandang layunin nyo. Ang problema, wala tayong pamamaraan na sinusundan, walang iba, yung pananalangin. Ito yung pamamaraan na kinakausap natin ng Diyos. Kumbaga, humihingi tayo sa Kanya ng permiso nang sa ganun, hindi lang tayo mag-isa ang gagawa, kundi ibubuo sa atin ang Kanyang kapangyarihan. Ngayon, ang magpupuno sa atin, yung kapangyarihan ng Espiritu Santo, sapagkat ang kalaban natin, hindi po ordinary yung Espiritu. Demonyo. Siyempre, ang makapaglalaban dyan, salita ng Diyos. Ibig sabihin, kapangyarihan din mula sa Diyos. Kaya, pwedeng magawa natin ang magpalabas ng demonyo. Ngayon, ano ang tinuturo sa atin ngayon? Di ba ga, kapag sinusuri ang pasyente, ang sabi, hipan. Sa Bicol, yung tatawanan nga yan sa Bicol. Hayupan nga, sa mga hayupan gano'n. Yun po yung tinuro sa atin na proseso ng pagpalabas ng bad spirit. Ang tanong, bago mo gagawin yan, alamin mo muna sa sarili mo, nakapag-ayuno ka ba? Nakapanalangin ka ba? Kasi kung hindi, huwag mong susubukan magpalayas ng demonyo. Dahil matutulad ka doon sa mga anak ni Seba na nag-try pero hindi sila nagtagumpay. Nagsitakbo silang hubog-hubad sapagkat matapang pala yung espiritu pinalabas nila. Kaya anong ginawa? Pinagsusundaban nila. Imagine, kung naka-experience kayo ng isang taong na obsessed, yun bang may sabi na minsan pinakawatan na ng 5 tao, isang pitik lang, no? Kalsit lahat. Ganun yun. Sino naka-experience na? Sa totoo lang, kapag meron tayo kasama niya sa kapatid, nagkagayon nangyari. Pero hindi nila kaya. Ating gabi na, tatawag sa amin, sabi, punta ka dito. Alam mo ano pumasok sa isip ko nung pumunta doon? Yung sinabi ng Panginoon, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Ibig sabihin, hindi nila kaya. Kaya nasabi ko yung salita, naalala ko to, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Kasi nangyari, habang umagang lahat sila nakahawak. Sabi ko, huwag kayong maubos na nakahawak na doon. Yung isa, manalangin na dyan, maghanda na. Tinitinuruan ako doon na magpalabasan ng mundo. Sumunod naman sa kanya yung ginagawa. Tumatawa na eh. Diba yung halakak na parang limuna? Ito na naman, natatakot. Kaya, kinakailangan doon, may basic. Yung pananalangin dapat, kahit na nakikita mo na yung mabagsik, kaya ang kanyang mata ng nilisik, dapat hindi napapatid ang panalangin. At siyempre, yung ayuno. Ano yung ayuno? Hindi yung ayuno na katigabi ka lang ng prayer, ayuno na. Hindi. Ang sinasabing ayuno, pag-pipili, control sa sarili. Tawa. Tumulong ka naman magpalabas ng demonyo, mura ka naman ng mura. Marami kang nililibang, nilalain. Tapos, ugali, pagit, maganda, useless. Parang sabi nga doon sa mga nagbibigay naman ng kaloob, o biyaya sa mga tao, huwag mong ibibigay sa baboy ang isang bagay na banal. Bakit yuratan lang, bakit masayang lang. Kaya, sa mga tinuturuan naman na magpalabas ng demonyo, tinitingnan naman niya kung karapat-dapat.
hindi lahat may kakayahan mag-init, magpalabas ng demonyo. Pinipili lang din naman. Kasi kung hindi nagbabago yung attitude, yung pag-ugali, hindi marunong magpigil, nananalangin nga, wala namang ayuno, useless. Sayang lang yung pagbibigay ng kaloob sa mga tao. Kaya, kung tayo man ay pinagkalooban, pag-ingatan natin yan na huwag masayang. Gamitin natin sa tama, higaan natin sa proseso, step by step, prayer. At, ayuno, disiplina sa sarili. Para maging epektibo ang pagpapalabas ng demonyo. Ang tanong, bakit sa mga lingkod ng Diyos ipinagkaloob ang bagay niya? Sabi nga, ang kalaban natin, hindi laban sa laman at suko. Laban sa mga kapangyarihan, nagahari sa mga kaliniman. Ibig sabihin, yung mga gawa ng Diablo. Dahil, ang ginagawa natin ay kabanalan, pagpupuri sa Diyos, mayroong sagabal pala. Sabi nga, kung saan may devosyon, nandoon naman yung tentasyon. Kaya nakaka-encounter tayo ng pamamasyente. Dahil po, mayroong lumalapit sa atin ng pasyente. At nagagalak naman tayo dahil yung pasyente na gumagaling, dinala pala yun ng Diyos para balang araw magiging kapatiran natin. Hindi na tayo magre-recruit. Diba? Diyos na mismo ang nagbibigay sa atin, kaya tayo dumadami. Mula pasyente, gumaling, ngayon pabalik-balik na hindi na nagsasawa, hanggang sa tumanggap na rin ng bautismo. Kaya yan po ang isang halimbawa na kinakailangan sundan ng bawat isang tao na nagsisikap, pero mas mapalad yung mga pinagkakalooban kahit hindi nagsisikap. Kung bakit pinili, mahalaga yung pinili. Isa nagsasarili ka nag-apply. Gusto ko rin magpalabas ng demonyo. Kung hindi ka naman qualified at hindi ka nakikita ng ina-applyan mo, useless. Unlike doon sa pinili ka, dahil nakikita may kakayahan kang magpalabas ng demonyo. Hindi ibig sabihin, lahat pinagkalooban. May mga pinili lang. Siguro, nandito na lang. Pagkibago natin sa oras ito. Salamat sa Diyos. At ano man ang ating mga kahilingan, karaingan, ilapit po natin yan sa Kanya. At tulog natin. Hilingin natin ang Kanyang kasagutan at ipagkakalamit sa akin. Sa ngalan ni Kristo, salamat at napagpalang hapon sa bawat isa.